Hello guys! Alright, Labor Day ngayon dyan sa Pilipinas. Siyempre, maligayang araw-kaarawan ng mga manggagawa, no? Mabuhay po ang mga manggagawang Pilipino, no? At ito, pag-usapan naman natin yung mga nagpapanggap na sila daw ay representante ng manggagawa. Okay, ang tinutukoy ko walang iba kundi si Eli Fernando, no? Oh, eto pag-usapan lang natin kasi si Eli Fernando panay ang banat na ang gobyerno daw ni PBBM ay walang ginagawa para sa mga manggagawa. Ang nagsalita si Eli Fernando na kailanman ay hindi naging manggagawa. No, na simula ng pagka-graduate ng college nag-vlogger na lang at hindi naman naging empleyado. At hindi naranasan, hindi rin naman naging magsasaka. Hindi rin naman niya naranasan ang maging tunay na empleyado. Mabuti pa ako. Ako ay humawak ng agency, humawak ng nasa 3,000 tao, mga ordinaryong tao, mga janitor. Nung ako ay nasa Cebu, mga janitor, mga delivery ng mga mail ng Veco, yung sa kuryente, no, parang Meralco, ganon. Mga messenger, yan. Ang dami kong mga hinawakan at iba't ibang mga concert sa hotel, mga room boy, mga, alam mo yun, yung mga nasa hotel, mga maintenance, ganyan. So, at least ako, naramdaman ko at alam ko ang tunay na nararamdaman ng mga manggagawa. Maging sa kanilang mga sweldo, na totoo naman, hindi ko sinasabi na walang kakulangan, kundi talagang kailangan nating taasan din ang mga sweldo ng mga manggagawa. Ang problema ko dito kay Eli Fernando, no, maganda sana ang adhikain pero mali. Maganda sana ang adhikain pero ipinangako mali. Sablay ang ipinangako at nangako ng isang pangako na alam naman niya sa sarili niya na hindi maiisa katuparan, kundi nangako lamang upang budulin ang maraming mga manggagawa. Bakit ko sinasabi ito? Okay, si Eli Fernando ay walang ginawa yan, kundi ang gusto lang niyan ay mambudol at makaupo sa Kongreso. At magyabang-yabang doon. Paano mo masasabihin na tama ang kanyang flagship ang kanyang plataforma at ang kanyang ipinangangalandakan? Isipin mo, gagawin daw niyang pantay-pantay ang sweldo sa buong Pilipinas. Kahit kanino mong itanong na negosyante, mapamaliit, mapamalaking negosyante, yung mga ordinaryong nagtitinda lang ng mga tinapay o malilit na bakery sa mga malilit na bayan, hindi maniniwala dyan. Paano mong pagpapantayin ang sweldo ng Maynila at for example sweldo ng Maynila at isang maliit na bayan sa Agdangan, Quezon? Halimbawa, na wala naman dong mga negosyong malalaki, kundi ang mga negosyo isang maliit na parang grocery, hindi mo pa nga masasabing grocery store, parang sari-sari lang siya. Store, malaki nga lang siya sa sari-sari store na ang kabuhayan lamang doon ay kopras, walang mga building. Paano mo tapos pasesweldoin mo na ang mga manggagawa ron ay sesweldo ng katulad sa Maynila? Ano ka ba? Siraulo ka ba o ano? Makatotohanan ba yung pinagsasabi? Sasasabi mo, ang isang may maliit na tindahan na may 10 empleyado, isipin mo, ilalagay mo sa pasweldo ng katulad sa Maynila? Palagay mo, doable yun? Palagay mo, makatotohanan yun? Ito ang sinasabi ko, no? Mali ang kanyang ipinangako. Ngayon, isinisisi niya kung bakit hindi maaprubahan at hindi niya... Sino ba naman ang maniniwala dyan? Bobo na lang. Kahit ako sabi ko gustuhin ko man pero hindi naman mangyayari. Imposible. Mas mabuti pa kung nagpaanukala ka na sinabi mo bawat region, iaayos natin ang pagtataas ng sweldo. Bawat rehiyon, itataas natin ng sweldo ng naaangkop. Di ba naaangkop sa kanilang kakayanan at naaangkop doon sa geographic location nila, no? Dahil siyempre, kung ang produkto galing sa Maynila, palagay mo ba pag dinali dyan sa mga yan, parehas ang presyo? Siyempre hindi. Ang sinasabi ko, ang kabubuan nitong si Eli, pinangakuan ang mga manggagawa para manalo ng budol. Kaya kayong mga manggagawa, makinig kayo, yung mga tunay na manggagawa, binudol lang kayo nitong si Eli, no? Wala itong pangarap kundi magkaroon din rin lang ng kapangyarihan.
Budol na budol. Isipin nyo, hindi nga niya kayang ipagtanggol yan eh. Kahit ako, hamunin ako ni Eli ng debate, lalabanan ko yan. O, patunayan niya kung paano niya gagawin yan. Kung paano mo gagawin na ang sweldo sa maliit na bayan ng Quezon. Halimbawa lang sa Quezon lang hindi pa tayo tumatawid ng dagat. Diyan na lang sa Quezon, sa Agdangan, Quezon, o sa Pulilio, Quezon. Halimbawa, gagawin mo ang sweldo niyan ay katulad ng sweldo ng minimum sa Maynila. Sige nga, paano mong gagawin yan? Ewan ko na lang kung mayroong may magnegosyo pa. Ewan ko lang kung may magtayo pa ng isang maliit na negosyo. Diba? So, napakasira lang ang ulo. Ginagamit ang mga manggagawa, no? Lalo ngayon, magbibida-bida na naman yan. Mayo 1, diba? Siyempre, magbibida-bida na naman ang isang congressman na kailanman ay hindi naging manggagawa. Diba? Magbibida-bida na naman at mambubudol na naman. Wala itong pinagkaiba kay Leandro, kay Lepiste Solar Leventador. Pare-pareho to, ang lahi nito, mambubudol, at si Barsagang si Miao Miao, no? Ibig kong sabihin, kung mangangako kayo sa inyong kampanya, siguraduhin nyo na kayang gawin. Sabi nga nung aking mentor dati, nung ako ay nasa KFC sa KFC pa di ba? Sabi niya kinakailangan kapag ikaw ay gumagawa ng plano, first, kailangan achievable, second, measurable. Ang tanong ko, itong mga pangakong ito, platapormang ito, nagagawin mong pantay-pantay ang sweldo sa buong Pilipinas, palagay mo ba achievable yan? Do you think mame-measure mo yan? Utot mo. Ang mame-measure mo rito, yung pambubudol, yung dami ng mabubudol mong tao. Sa bagay, kumbaga, nanalo lang to yung nakasingit, kahuli-hulihan yata ito si itong si Eli, nakatsamba ang hinayupak, ngayon, nagagalit-galitan, isisisi mo sa administrasyon ni PBBM dahil hindi makapasa, hindi masuportahan yung plataforma mo yung iyong panukalang yan. Sino ba naman pababagsakan mong ekonomiya kung di ka naman pala tanga? Isipin mo yung may 10 empleyadong maliit na bakery lang, pasesweldohin mo yung mga tao nun ng kasing laki ng sweldo ng sa Maynila. Ano pa kikitain nun? Tapos isang maliit na bayan, syempre, sige, ipapantay niya ang sweldo sa kagaya sa Maynila. Natural, magdadagdag siya ngayon ng presyo sa bilihin. Magdadagdag siya ng presyo ngayon sa kanyang paninda. Ang tanong, may bibili ba samantalang ang liit ng kakayanan ng mga tao ron na ang pinagkakakitaan ng kalimitan ng tao ron ay kopras? Tsaka ilang mga pagsasaka ng mga gulay lamang, walang palay doon, kundi mga kopras lang. O di ba ang tanga mo lang? Ngayon, magbibida-bida ka na naman, Eli Fernando, at magsisisigaw ka na naman dyan. Mambubudol ka na naman. O mga manggagawa, nabudol na kayo nito, wag na uli kayo magpapabudol Hindi po kailanman sa panahon ngayon mahihirapan. Kung dito nga sa Canada, iba-iba ng probinsya. First world country na to Iba-iba ng probinsya iba-iba ng minimum minimum wage dito. Hindi pare-pareho, hindi rin pantay-pantay. Dito na yun diyan pa kaya sa Pilipinas, what the heck? So sa akin lang, hindi ako against. Gusto ko yan para sa mga gagawa, pero lumagay tayo sa realidad, sa katotohanan, no? Ang dapat ginagawa, ang inaayos ay kung paano balangkasin ang tamang pagtaas ng sweldo, hindi yung papantay-pantayin mo, bobo. Di ba? Yun lang. What the heck, ang bobo na ito ni Eli Fernando lang, pambudo lang putik. Sa mga bobong didilis mga nabudol nito ni Eli Fernando ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Napili kayo mga bobo at masyad sa pagkatang masyad laging high blood. Bye! Oy, naalala ko ito nga pala rin yung nagsabi na hindi raw may impeach si Inday Sayad sa Kongreso. Well, tingnan natin.